Kamusta po kayo mga boss idol at mga mahal nating OFW dyan, mga bagong bayani. Saan man panig po kayo ng mundo naroroon, mag-iingat po kayo. At bidyong panonoorin natin ngayon, current news po ito ng GMA Integrated News. Ito nga po yung nakaraang araw na nahuli na po noong September 3 ng gabi doon sa Indonesia po si Alice Guo. At ngayon po ay nasa ating bansa na at ito'y hawak po ng PNP. No? At yun nga, alam ko baka by Monday, maimbitahan po siya doon sa Senado. At dapat talaga sabihin niya na kung sino talaga yung mga nasa likod nitong Pogus na to at yung mga tao na sangkot dito mula doon sa PSA no, kung paano siya nagkaroon ng birth certificate na siya ay Pilipino samantalang siya po ay isang purong Chinese. At lahat sana ng tao dyan sa PSA, lalo na yung mga mismong nagpabayad o naglabas ng mga peking documents na birth certificate, managot po sana sa batas. No? Hindi naman sila lahat, pero alam ko sindikato yan. At isa pa, yung mga taong tumulong para tumakas. Itong si Go Wapping, alias Alice Go, na imbis na hulihin natin, di ba? Ang masakit, tinulungan pa ng ibang mga nagtatrabaho sa government malamang at dapat yun ay maituro niya at mabigyan ng paparusahan. So ito abangan po talaga natin yung pagdinig dito sa Senado, no. Sana sa Monday mabigyan po siya ng invitation doon at makadalo po siya at sabihin niya na ang lahat-lahat. Halina't po, umpisahan po natin ang balitang ito. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kulong na sa mga oras na ito sa PNP Custodial Center si dismissed Mayor Alice Guo matapos iharap sa korte ng Tarlac kanina. Pagtitiyak ng PNP, walang special treatment na ibibigay sa dating alkalde na humingi ng tulong dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Mula nang dumating sa bansa kagabi hanggang nang iharap sa presscon ay tila seryoso na si Guo. Malayo sa timpla niya sa Indonesia kahapon. At nakatutok si EJ Gomez. 1:10 ng madaling araw nang lumapag ang pribadong eroplanong sakay si dismissed Mayor Alice Guo sa General Aviation Area sa Naiya sa Pasay. Halos 4.5 oras ang biyahe nila mula sa Jakarta, Indonesia. Pagdating sa Pilipinas, inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac para sa kasong graft and corruption. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be held against you in a court of law. Sumailalim si Guo sa documentation at booking procedure, pati medical examination. Matapos ang mga proseso, dinala si Guo sa PNP Custodial Center. Dito iniharap siya ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil sa media. Naka-face mask, nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Guo at nakaposas ang mga kamay na kanyang tinakpan ng tela. Ibang-iba na ang mood ni Guo. Sa dating masayang aura nito noong siya ay nasa Indonesia na nakikipag-selfie, nakangiti, nag-o-okay sign at kumindat sa kamera. Pasulyap-sulyap lang siyang nakukunan ng kamera dahil nakatalikod siya sa halos kabuuan ng presscon. May punto pang kinailangan. Siyempre mag-iiba na ang mood dyan. Kakabahan na yan kasi alam niya na kung hindi siya mabibigyan talaga ng special treatment at dapat lang talaga na hindi bigyan yan. Unang-una, ibang lahi yan. Pangalawa, ang daming ginawang kalokohan yan dito. Lalong-lalo na doon sa Pogus na yon na malamang isa sila sa may-ari dyan. No? Although sinasabi niya na yung lupa lang na pagmamay-ari niya ang inupahan ng mga Pogus. Pwede rin namang ganon. Pero may siyasat at imbestiga yan. Hindi naniniwala yung mga mambabatas natin sa mga sinasabi niya kasi marami rin talagang sablay. Kaya sana itong sa Monday talagang maisiwalat niya na talaga yung
lahat ng katotohanan, no? Pero para sa tingin ko, total alam niya makukulong na siya eh. Baka hindi rin to kumanta, no? Pero sana pigain talaga. Kailangan siyang kausapin ni Abalos para saglit na humarap sa mga kamera. Matipid din ang kanyang pahayag sa mga tanong ng media na kanyang tinatalikuran pagkatapos ng kanyang mga tugon. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Ayon Dapat siya pinaharap siya eh, no? At pwede naman sabihin ng katabing polis, si Colonel Pajardo ata yun, na marap ka, na kinakausap ka ng taong bayan at dito ka nagkasala. Diba? Or baka naman kasi hindi nila masyadong pinipressure to si Alice Guo. Paano na sa ganun eh, kumanta rin naman. Kasi kung makakaramdam din naman siguro yan ng takot, pressure, eh baka lalong hindi umamin. So baka yun yung way, no? Pero hindi natin alam bakit di siya umaharap ng gano'n, no? Pero dapat talaga medyo sinisitay. kay Abalos, 24 oras lang ang ibinigay ng Indonesian authorities sa Pilipinas para sunduin si Alice Guo at kung hindi ay pakakawalan siya. Yan daw ang dahilan kung bakit naghanap siya ng chartered plane na aniyay pinahiram ng isang kaibigan. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, noong nising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Walang kasiguran. Okay, salute dyan kay Sir Abalos, no? At sa team niya na pumunta doon, pati sa mga PNP kasama niya, at sa mga NBI, no? Although hindi tayo ang nakahuli talaga dyan, pero naging mabilis ang action nila sa pagpunta ron para na sa ganun, makapture nila pa uwi si Alice Guo, si Go Waping, no? Kasi kung hindi daw, within 24 hours lang, pakakawalan na di ba? Buti na lang at nakahiram or salamat din sa nagpahiram dito kay Abalos para sa ating gobyerno doon sa private jet, no? Kasi mas mabilis ang biyahe nun. Siguraduhang mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawalan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami ron at ginawa namin ang dapat naming gawin. Ito na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Go sa Pilipinas. Pero bago pa man lumipad pabalik ng Pilipinas, nagsumbong daw si Alice Guo ukol sa natatanggap nitong death threats. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. Ayon sa pulisya, sa PNP Custodial Center muna mananatili si Guo. Dito isinailalim siyang muli sa booking procedure. Pagtitiyak ng PNP, she will be treated as an ordinary detainee po, no? Special treatment po. Para sa GMA Integrated News, EJ Go. Dapat talaga walang special treatment. Kahit naman saan kahit sino mahuli, wala sana talaga. Lalo na yan, ibang lahi yan, no? Gomez, nakatutok, 24 oras. Alamin na natin ang detalye ng pagharap ni Alice Guo sa Tarlac Regional Trial Court. Bailable ang dalawang kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na kinakaharap ng dating alkalde pero hindi siya humiling na makapagpiyansa. Nakatutok si Chino Gaston. Naka-bulletproof vest, may takip sa ulo at pinalilibutan ng napakaraming police escort si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang humarap kanina sa Branch 109 ng Tarlac Regional Trial Court. Mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame kung saan siya nakakulong, dinala ang dating alkalde sa Tarlac para iharap sa sala
pangalan ni Judge Sara Vedania de los Santos na nag-issue ng warrant of arrest para sa 2 kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa kanya umanong kaugnayan sa Pogo Hub sa Bamban. Yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC Kapas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate po. So kung magkakaroon po ng hearing uli ang Senado po at nasa kustodiya pa po siya ng PNP, in this case ang Senate po ay magre-request sa mismong korte po na nag-issue po ng warrant of arrest. Bagamat bailable ang mga kaso laban sa kanya, hindi naghain ng petition for bail ang mga abogado ni Guo para sa kanyang pansamantalang paglaya. We see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Mula Kapas, binalik ng Campo Crame si Guo dahil doon siya ipinag-utos na ikulong ng korte habang dinidinig ang kanyang kaso. Habang palis ng korte, naging emosyonal ang ilang taga-suporta ni Guo nang siya'y makita. Naghain naman ang kampo ni Guo ng mosyon para tanggapin ang kanyang Alam mga incheck yun, yung naiyak na yun. counter affidavit sa reklamong qualified human trafficking na nakahain sa Department of Justice kaugnay ng Pogo Hub sa Bamban. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kasunod ng binatikos na pakikipag-selfie nila kay Alice Guo, kanya-kanyang paliwanag ang DILG, PNP at NBI. Pero ang Justice Department, pagpapaliwanagin ng immigration at NBI agents. Nang iproseso sa Indonesia ang mga papeles ni Alice Guo para maibalik sa Pilipinas kahapon. Dinumog siya ng ilang opisyal ng Pilipinas at Indonesia. Grabe talaga Pilipinas, no? Mabuti may sumaling Indonesia kasi kung puro Pilipino lang yun, nako, kakahiya tayo, no? Selfie pa doon, samantalang grabe yung ginawa sa bansa natin, no? Para makipag-selfie. Todo pa ang ngiti ng dismissed mayor na inaresto sa pagkakasangkot sa iligal na pogo sa Bamban, Tarlac na nasa likod ng iba't ibang krimen gaya ng torture, scamming at human trafficking. You're going home. How do you feel? I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Are you okay now? Okay. Sa isang punto, kumindat pa siya habang navi-video bomb. May ganitong kuha rin kay Guo at sa mga opisyal ng NBI sa isang... Ako yari, dapat. Ewan ko lang, siguro galing na lang natin mga Pilipino talaga yan. No? Yan. Ang masakit nga lang, mga opisyal sila, parang hindi ata nga rin tama. Ang van na ayon sa ilang netizen ay tila mag-outing. Nakangiti at pose rin si Guo sa pagitan ni Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil sa kuwang ito. Parang niloloko na lang tayo nito, no? Parang kinikengkoy na lang tayo nito ibang lahi na ito. Incheck pa. Ang pakikipag-selfie ng mga tauhan ng gobyerno kay Guo, tinawag ng isang senador na unprofessional. Paalala naman ng chairperson ng komite sa Senado na nag-iimbestiga sa mga iligal na pogo. Pugante si Guo at hindi celebrity. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Sabi ng Justice Department na nakakasakop sa Bureau of Immigration at NBI, inappropriate nga o wala sa lugar ang inasal ng mga tauhan ng dalawang bureau. Kaya i-issuean sila ng show cause order o pagpapaliwanagin. Sabi rin ng direktor ng NBI, dapat hindi ganon ang ginawa ng mga ahente. Tama. O kaya dapat hindi na lang nila i-post. Wala na-i-post Kasi tayong mga Pilipino, siguro yung ugali lang natin, lumalabas pa rin kasi yung pagiging jolly ng mga Pilipino. At yung parang ganyan, yung masayahin lang talaga, kahit may mga matitinding problema na. So siyempre, mga Pilipino pa rin yan, mga nasa ahensya natin. Pero yun nga lang, nakalimutan nila na mga official sila
na hindi dapat na nagpakita sila ng ganong treatment or parang pinalalabas pa nila na yun nga, parang artista or parang papapicture. Diba? May kaso yung tao matinding ginawa sa atin. At yun nga yung pinaka-bottom line dyan, government official sila. Patawarin nyo kami. Dapat we act professionally. They will be reprimanded. And a stern warning na wag nang mauulit. Pero sana raw ay maunawaan ng publiko na reaksyon ito ng mga tauhan matapos magbunga ang ilang linggong paghihirap sa Indonesia. Hindi ko masisi yung kasiyahan. Day and night nagtatrabaho kayo. Walang matutuluyan, nagho-hotel, walang kapos ang budget. At kaugnay ng di agad pagposas kay Guo. Wala pa sa jurisdiction natin. Jurisdiction pa ng Indonesia yun. Pagsakay niya ng eroplano, pinusasa na siya, nilagyan na siya ng damit na detainee. Paliwanag naman ng Interior Secretary, para lang umano sa documentation ang kuwang ito kasama si Guo. So sinasabi niya sa akin at meron daw threat sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. So we looked at the camera. Di ba naman kung ano ginagawa nito, nagpapakyut pala. It's more of na ano talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time niya makita yung secretary natin and me, their feels of comfortable. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Part of the new culture now na nagpapakuhalagan ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto. We are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So, they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Para sa GMA Integrated News. So, tama nga naman, may punto nga lang. May punto na naman yung presidente natin. Kahit niya si PBBM, parang kalug talaga yan. At yun, yung mga pagdating sa mga yan, talagang papaselfie rin yan. Pero yun nga lang, iba kasi yun yung mga government official kasi yun. Kung sa merong serious na kaso na ihaharap. So, ayun lang. Pero sa akin, wala naman siguro ring masama. Kaso masakit lang. Parang nakakababa lang ng moral sa ating mga officials kung ginagawa nila yun. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. SIM card ang naging susi ng mga otoridad para matunton at mahuli sa Indonesia si Alice Guo. Tukoy na rin ang mga tumulong na magtago siya roon at ang may-ari ng tinuluyan niyang apartment na nakilala lang niya umano sa mall. Nakatutok si John Consulta. Guardia ng townhouse ang makikitang kumakatok sa pintuan ng unit na ito habang nakatago sa gilid ang Indonesian police. Pagbukas ng pinto, I'm Interpol. Hey, Alice. What happened? Nothing happened. Kasi natin yung mukha ni Alice Guo dyan. Kahit naman sino talaga, lalo na't alam niya na nagtatago siya, ikilabutan to, matatakot talaga, lalo na babae. At wala siyang kasama. Makikita niyo yung reaksyon ng mukha niya talaga sa yung takot Okay, let me change. ito ang aktwal na video ng pag-aresto kay Guo sa Tangerang City sa Indonesia. Membro ng Indonesian Police ang nanguna sa operasyon. Inabutan nila si Guo na nakapantulog pa. Ayon sa Bureau of Immigration, ang naging susi ng Indonesian Police sa paghuli sa alkalde ang nakuhang trace ng SIM card ng Indonesian Police sa isa sa mga hotel na tinuluyan ni Guo. May tatlo siyang cellphone number na nakuha at may isang active na number at doon na na-track yung kanyang location. Ayon sa BI, isang babaeng monk Salute sa mga taga-Indonesia na yung mga officials nila na nakahuli dyan. Kasi talagang mabilis yung action nila dyan, Eh sa atin, si Kibuloy, nandyan na, nasusukol na, hindi pa rin makakuha-kuha Eto, siguro within 1 week lang to or 2 weeks ata. Omongha ang may-ari ng apartment na tinuluyan ni Guo. Nakilala lang daw ni Guo sa isang mall na kanyang pinakiusapan, diskarte na kanyang ginawa para di siya masundan.
Natuklasan din ng mga otoridad na 4 na tao ang tumulong kay Alice para makapagtago sa Indonesia, mga Chinese at Indonesian. Naging malaking tulong sa amin nung na-identify namin yung mga local contacts na dito at may Chinese din na kasama. Siya yung nagpo-provide ng logistics na dito, pati yung sa mga hotels. Kung gusto nating malaman kung sino yung tumulong na mga Pilipino na nagtatrabaho sa gobyerno na makalabas papuntang Indonesia, na makalabas sa bansa natin. So yun ang pinaka-importanting malaman natin at matukoy natin at talaga mabigyan ng parusa. Hindi yung kung sino yung tumulong nung nandun na sa Indonesia. Labas na tayo ron eh. Yung tumulong makalabas sa Pilipinas at tiyak Pilipino yun. Dapat yun talaga madikdik at maisiwalat ni Alice Guo. Yun yung talagang inaabangan ng taong bayan. At pati yung sa PSA, kung sino yung nagbigay ng birth certificate sa kanya. No? So dapat talaga maparusahan talaga lahat ng gumagawang mga Pilipino na tumutulong sa mga ibang lahi na yan para pagkaperahan. Para hindi na pamarisan, dapat talaga matinding kasong isang pagtitrader sa bayan yun. Yung mga locals na contacts nila, sila yung ginagamit nila na pangalan sa mga hotel na tinutuluyan niya. Sa aming maiksing pag-uusap, sinabi ni Guo na okay siyang makakauwi na sa Pilipinas. Pero tumanggi ng sagutin ang aking tanong kung paano siya nakaalis ng bansa at mga tumulong sa kanya sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang masayang itsura, baka sa dating alkalde ang kaba at pagkabalisa sa kanyang mga kilos pag wala na ang kamera. Mag-aalas 7 ng gabi oras sa Indonesia nang makasakay si Alice Guo sa private jet na kinuha ng PNP at DILG. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe at paglapag sa Pilipinas, isinerve ang warrant ng isang korte sa Tarlac laban sa dating alkalde na nasundan ng pagposas at formal na pag-aresto kay Guo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinalagan ni Senadora Risa Hontiveros kung bakit sa PNP at hindi sa Senado idedetine si Alice Guo. Gayong nauna ang arrest warrant order ng Senado. Sumulat siya sa korte para padaluhin si Guo sa Senate hearing sa Lunes at pinagbigyan naman. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa ilalim na ngayon ang jurisdiksyon ng Tarlac Regional Trial Court Branch 109 si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa arrest warrant na inilabas nito para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Guo na isinampa ng DILG laban sa kanya dahil sa di umano'y kaugnayan niya sa Pogo sa Bamban. Pwede dapat magpiyansa si Guo pero hindi binayaran ng kanyang kampo ang 180,000 pesos na bail na inirekomenda ng korte. Magpapost ng bail, makukulong ka rin. Makukulong sila sa Senate, di ba? Ganun din eh. Sa commitment order ng korte sa PNP Custodial Center, pinalalagay si Guo. Kampante raw si Guo na nasa PNP Custodial Center siya sa harap ng mga banta umano sa buhay nito. Ipinaparating daw ang banta kay Guo sa pamamagitan ng kanyang pamilya at kaibigan na papatahimikin ito para wala ng investigasyon sa Pogo. Kaya nga raw gano'n na lamang ang tila saya ni Guo sa mga litrato at video nang i-turnover siya ng Indonesia na binabatikos ngayon. At least ngayon masaya siya. Ayaw ba nila yun na masaya siya? Gusto ba nila malungkot yung tao? Noon, ang dami niyang worry sa kanyang security, di ba? Ngayon, anong worry niya? Protected siya ng pinakamagaling na security agency sa Pilipinas. Pero pumapalag si Senador Risa Hontiveros, chairman ng isa sa mga komite na nag-iimbestiga kay Guo. Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Dahil hawak na ng korte si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kinakailangan na Siyempre, pabanguhan lang yun, palakasan lang yun. Nasa kanila na eh, bakit pa nila ibibigay sa Senado, no? Grabe. Talaga na naman sa Pilipinas. Para sa akin nga, sana sa Senado at mas safe siya sa Senado eh. Mas nakakatakot pa, alam naman natin na ang mga gumagawa ng kaperahan dito, di ba? So sana mailipat dito sa Senado, no? Sa Senado naman talaga lahat ang pagkilos.
Nila pinasundo lang sila dahil mga pulis nga sila or NBI, di ba? So DILG, CID. So ano lang dapat, sila lang yung nag-escort papunta sa Pilipinas tapos turn over na nila dapat doon sa Senado. So hindi lang din natin alam kung ano yung nangyari dyan. No? Pero at least maganda pinayagan na sa Monday makadalo. Ngayon ng Senado na humingi ng permiso sa Korte tuwing kakailanganin nito si Guo na dumalo sa mga pagdinig. Sabi ng abogado ni Guo, hindi niya masisiguro na makakadalo sa hearing sa Lunes si Guo dahil depende na raw ito sa Korte. Sana dumating para ako gusto ko talaga. Yun ang problema. Bakit kasi yung Korte? Diba? Kaya iniimbestigahan nga din doon at nakikita ng taong bayan. Dapat payagan. Ano pa ba yung tatago nila dyan, di ba? Paano naman gatasan pa nila yan? Huwag naman sana. Malaman-laman na lang natin, absuelto na yan o nasa China na yan. Sana padaluhin nila at huwag nilang hayaang pwedeng hindi makadalo. Dapat yan, sa tuwing i-request ng Senado, bigyan nila ng dahil gobyerno natin yan. At sila talaga yung naglilitis yan na sila yung umpisa na nag-i-investigate. No? So sana payagan ng Korte, no? Para at least sa gano'n, napapanood ng taong bayan kasi inaabangan yan. Mag-attention dahil ang daming i-clarify niya sino ang nagpatakas sa kanya, di ba? Sino ang nagtulong sa kanya para Alamang, yan nga ang iniiwasan. Ako sa atin naman, naman gumagawa pa ng hokus-pokus, wag naman po sana. Padaluhin nila yan sa ayot at gusto ni Alice Guo. Pumunta siya doon sa korte, hindi sa Senado. Hindi pwedeng hindi siya magpapaliwanag sa taong bayan. Sana naman yung korte natin talagang i-approve yun. Hindi yung masisilipan kayo ng taong bayan kung bakit ayaw yung papuntahin, no? Kasi may isisiwalat ng tao baka magkaroon pa ng takipan. So, dapat walang ganyan, no? So, ano yan yung sa korte, di ba? Yung DOJ, di ba? Department of Justice. At isa yan, sana i-approve nila yan, no? Bakit may mga tao bang masasagasaan? Sana pagsalitain nila to, ipasiwalat nila sa Senado dahil iniintay yan ng taong bayan. Hindi pwedeng hindi dadalo yan sa Lunes. umalis siya ng bansa. I'm sure mas dumadami yung threat ngayon dahil may mga involved dyan na hindi natin kalala kung sino. PNP may custody niyan. It's all up to the court kung papayagan siya. Ayon naman sa kampo ni Ontiveros, sinadya ba ng DILG na maghain ng mahinang kaso para makuha nito ang kustudiya ni Guo. Dapat daw ang Sandigan Bayan na may hawak sa mga may kasong high-profile na opisyal tulad ni Guo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos. Sumulat si Ontiveros sa Maludo na ako no? Baka magkaroon pa ng dyan hokus-pokus. Wag naman sana. Idiretsa nyo na yan sa Senado. Dapat sa Senado, sinisiwalat niya na, yun nga yung gusto nating malaman, kung sino yung mga nasa likod niya, kung paano siya nakatakas sa Pilipinas at nakalabas ng bansa sa hindi dumadaan sa main door natin, no? So, sana naman paubayan na ng mga kapulisan dito sa Senado yan para maisiwalat na talaga kung sino talaga yung mga nasa likod. Pati ang PSA na yan. Lahat ng dapat managot, dapat ibunyag sa harap ng tao dito sa paghiring sa Senado. Sana wag naman na mangialam yung mga kapulisan dyan. Kung basta sila na yung nag-escort lang, actually hindi pa nga silang nakahuli dun Parang pinasa lang sa kanila. So, tama na yun. Korte at pinagbigyan naman ito ang hiling na iharap si Alice Guo sa Senado sa Lunes alas 10 ng umaga. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyang linaw ang mga tanong kaugnay kay Alice Guo sa kanyang pagbabalik bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. And as mayor, for her to say she did not know this was going on,
is very difficult to believe. Sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam. Ang tinutukoy ng Pangulo ay kawalan umano ng alam ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa mga iligal umanong aktibidad ng Pogo sa likod lang ng munisipyo. Umaasang Pangulo na malilinawan yan at iba pang tanong sa pagbabalik Pilipinas si Guo, kabilang ang pinanggalingan ng kanyang yaman at kung paano siya nahalal na mayor kahit hindi kilalang taga Bamban. It will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Habang binabantayan ng development sa investigasyon kay Guo, ay tinututukan din ng Pangulo ang latest sa epekto ng bagyong Enteng. Sa situation briefing sa Rizal na isa sa pinakanapinsala ng bagyo, ipinarating sa Pangulo na 12 na ang patay habang 3 nawawala sa probinsya. Mahigit 300 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura roon, habang 30 milyong piso naman sa agrikultura. Sinisisi ng Kapitolyo ang pambihirang volume ng ulan. The rain that came was in 4 days. Okay, alright. Wala na tayo dyan sa topic natin. No? Doon na tayo kay Alice Guo. So, sana po sa mga kapulisan na may hawak sa kanya ngayon at dito sa korte nga daw na sinasabi na kung sila yung mag-a-approve kung papayagan nila. So, dapat payagan po nila. No? At sinabi naman daw, pinayagan, no? Anuebe. Pero, hindi lang dapat isang beses yan. Sa tuwing may hearing at dapat maisiwalat talaga kung sino ang mga nasa likod ng mga kagagawan na to sa pagtakas niya, sa pagkakaroon niya ng birth certificate at yung pogos nga na nasa likod lang ng munisipyo niya at paano siya naging mayor. Diba? Siyang purong Chinese. So lahat dapat yan managot kung sino man yung masasagasaan dyan at yung talagang may mga kasalanan dyan, managot. Kaya sana sa korte natin pahintulutan po no, na padaluhin sa tuwing may hearing itong si Alice Guo dito sa Senado. Dahil ang Senado naman sa kampo po ni Senator Risa Hontiveros, saludo po tayo sa kanyang ginawa at dahil dyan, pwede siya uling bumabango uli siya sa taong bayan na kasiraan ng pangalan niya nung nakaraang administrasyon na halos tinatawag siya ng Hontiveros. No? Sa ginawa niya yan, saludo po tayo. No? At sana po maisiwalat na talaga to lahat ng may kasalanan, na especially yung mga nagtatrabaho sa government natin na may kinalaman sa pagtakas ni Alice Guo, sa Pogo, at dyan sa birth certificate niya. No? Ayun na po at maraming salamat po sa inyo mga boss idol, mga OFW natin dyan. At hanggang sa muli po, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Sana sabihin niya na yung katotohanan para peace na lahat. No?